Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po 'no, inakusahan po ni Auntie Claire Castro na si BP Sara po ay pasimuno ng rage bait. Ito po yung dahilan daw kung bakit nagagalit o yan po yung pasimuno raw siya ng pagpapagalit sa mga tao. Ibig sabihin, napakabuti ng pamahalaan. Kaya lang wala pong bahid ang pamahalaang ito. Ang tindi. Napakabuti, responsable, walang nakawan sa pamahalaan. Yan yung gustong palabasin ni BP ni Auntie Claire, eh. Lahat ng nagagalit na mga tao dahil po yan kay BP Sara. Pag-usapan din po natin ito po 'no, ibang klase talaga 'tong pamahalaan na 'to, negative na po, ah. Ibig sabihin po ng negative, mas maraming may ayaw, ah. Buong akala ko po, ang sasabihin nila, "Oh, wala 'yan, 'wag nating paniwalaan yang mga survey na 'yan, yung mga tunay na paglilingkod ang ipagmalaki na." Akala ko gano'n ang sasabihin, eh. Akalain niyo negative na si BBM sa lahat ng rating, trust and approval rating, nakuha pa pong ipagmalaki. Negative na kaya pang ipagmalaki, yan po ang mga pag-uusapan natin pero bago yan at iba pang balita, pero bago yan kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan na po kagad natin. Pasok-pasok tayo mga suki. Ayan, live na live po tayo ngayon. Pumasok lang kayo kung gusto ninyo. Kung ayaw niyong pumasok, anong magagawa natin? Okay, pag-usapan po natin ito 'no. Bago 'yan meron po akong nakita na ito po ang sabi ni Lakay. Ganda, eh, napa-oo nga ako, eh. Sabi ni Lakay, nung nagsalita raw former Yusek Bernardo, tumanggap ako ng 130 million na balato mula kay Saldico. Balitang-balita po 'to, 'di ba? Nung si Yusek Bernardo nagsalita na tumanggap ako ng 130 million na balato mula kay Saldico. Ang sabi po ng Disente Crowd, 'yan mga alam niyo na, yung mga DDH, Disente Crowd daw 'yan, eh. Totoo 'yan, korap si Saldico. Pero yung 18 ex-soldiers, kami po naghatid ng maleta ng pera mula kay Boss Saldi. Ito po ang sabi ng Disente Crowd, "We, DDS, we, mga Duterte 'yan. We, pakana po 'yan ng Duterte. We." Live na live po tayo, eh. Pag-replay kasi hindi kayo nakapanood kaya replay ang napanood niyo. Eto po live po 'to. Okey, pag-usapan po natin 'yan 'no, yung we. Bakit po, nung si Bernardo tinatanggap niyo na tumanggap siya ng 130 million. Bakit po 'pag yung nagsasalita yung ex-soldiers, hindi niyo matanggap na si Saldico po ay namimigay ng maleta? Okey lang, depende sa nagsasalita, ah? Anong klase 'yan? Mabuti na lang yung mamamayang Pilipino naniniwala dito sa mga maleta delivery. Okey, ganyan talaga sila, eh, papaniwalaan nila kung ano lang ang gusto nila. Sabagay konti lang naman yang mga tao na 'yan. Punta na tayo rito. Eto pa isa muna, anuhin muna natin. Sabi po ni Toby Chanko,
Simple lang po, 1,000,000% pala. 1,000,000% sure that Vice President Sara Duterte will hold the perpetrators of flood control mess accountable if she is elected president in 2028. Yan po ang dahilan ayon kay Toby Chanko kung bakit ito pong si VP Sara Duterte ay ini-impeach nila kahit wala po silang ebidensya. Kasi po, yung mga nangunguna sa impeachment kay VP Sara, ang katutak po ang tinanggap niyang maleta. At alam po nila hindi sila patatawarin ni VP Sara. O precisely, yung pinaka hindi magpapatawad sa kanila, yung pong Vice President ni VP Sara, hahabulin at hahabulin po sila. Kaya gusto po nilang impeach si VP Sara para hindi po maging presidente sa 2028 para maitago ang kanilang mga ninakaw. Pakatandaan po ninyo, for the second time, pwede pong mabasura ang inyong reklamo. Umaangal na nga ngayon si De Lima pa. Ngayon pa lang, umaangal na si De Lima. Na bakit daw technicalities ang hinahanap ni VP Sara. Gusto raw ba niyang manalo lang sa technicalities? Opo, kahit na anong uri ng panalo, tatanggapin niya ni VP Sara. Opo, may balak siya maging presidente. Opo, hahabulin kayong lahat mga nakatanggap ng maleta. Yan ang kinakakaban nyo. Kaya kahit walang kaso, hindi nyo dinidismiss. Kahit walang ebidensya, sinabi nyo pa rin. Sufficient in form and substance pa rin. Bakit? Takot kayo sa presidency ni VP Sara dahil 1,000,000% hindi patatawarin ni VP Sara ang mga magnanakaw ng flood control. Nakaramihan nagsusulong ngayon ng impeachment. Pakatandaan nyo po yan, yung mga magnanakaw ng flood control, sila din ang mga nagsusulong ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Di nyo ba napuna? Wala pa pong 1,000,000,000. Pinatatanggal nila yung binoto ng 32 million. Wala pang 1,000,000,000 ang pinag-uusapan. Pinalusot nila yung presidente. Trilyon ang nakawan. Yung pinamigay pa lang na balato pinamigay pa lang na maleta at supot, paper bag, ni Saldico 805 billion na. Ni isang komite ng House of Representatives, walang nag-iimbestiga. Bakit? Unahin na nila to. Kasi tinitiyak nila, etong mga nangunguna, halatang halata kayo, 50-1 ba boto? Yang mga nangunguna na yan yung mga magnanakaw. Bakit hindi nyo nalang talunin si VP Sara sa 2028? Ano nila tatalunin? Sino man ang pagpilian nila? Wala po silang itulak sipain. Panay-panabla po ang kanilang mga pwedeng ikandidato. Sino mga pagpipilian nila? Mga Tulfo? Leni Robredo na naman? Talunan na. Tatakbo pa. Yung walang kamatayang si Leni Robredo na walang kamatayang kalutangan. Reza Hontiveros, mga Remulla Brothers, yan po ang mga pagpipilian . Yan ang pinagpipilian nila. Kaya po itong mga to, atat na atat kayo. Tama si Toby Chanko.
Kaya gusto niyong ipa-impeach 1,000,000% hahabulin kayo. Lalo na yung may utang kay BP Sara na 8,000,000. Hahabulin ka, hindi lang yung utang mo. Yung pinagmamalaki mong bumabaha. Bumabaha pala sa inyo, ha. Sige, habol kayo ni BP Sara. Kaya lahat po ginagawa nila ang lahat ngayon. Sayang ba, bata pa si Vico Soto? Kahit si Vico Soto, itapat nyo. Alam nyo, si Yorme, nung panahon ng unang ratsada niyan, pasikat pa sa Vico Soto nyo yan. Boy Gata. Pangalan niyan. Di kita si shoutout, Boy Gata. Ayusin mo pangalan mo. Ayokong umubo. Bakit naman ako uubo para lang patunayan na live ako? Uubo ako pag kailan ako inuubo. O talaga, emoreha, oh. Okay. Pag-usapan po natin, no? Ito pong sinabi ni Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, ano ba si Auntie Claire? Yan. Rage bait daw po. Diretsahang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na si Vice President Sara Duterte umano ang pinagmumulan na rage bait o paninira upang magalit ang taong bayan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin po, kung wala po si BP Sara, tuwan-tuwa po sana ang mga Pilipino kay BBM ngayon. Tain mo nga naman. Kaya lang pala nagagalit ang mga tao kay BBM, hindi po dahil siya ay nababalitaan na isang bangag. Hindi po. Kaya po nagagalit ang Pilipino, hindi po nagagalit ang Pilipino dahil nakikita po nila na pinakamalaking korupsyon ngayon sa Pilipinas. Yung flood control project, trilyon-trilyon na ninanakaw sa atin. No? Hindi pa rin po magagalit ang mga Pilipino kay BBM kahit po harap-harapan na ninanakaw. Ninanakaw, mga puk. Pagnanakaw. Hindi pa rin po magagalit ang mga Pilipino kahit nakikita po nila. Kahit po yung mga namatayan sa baha dahil ninakaw. Yung mga flood control budget, hindi pa rin nagagalit ang Pilipino. Kahit po bumalik na mga droga, hindi pa rin po magagalit ang Pilipino. Kahit po yung pamilya po ng mga pinagsamantalahan ng mga drogista, hindi pa rin po magagalit kay BBM. Kahit po pinangako ni BBM na mahiya naman kayo. Kahit sabihin niya ng paulit-ulit na hindi magiging masaya ang Pasko ng mga magnanakaw, pero sumaya pa rin po ang Pasko nila. Dahil wala naman napakulong. Kahit po wala napapakulong na magnanakaw, hindi pa rin po magagalit ang mga Pilipino. Kahit po walang plano para iligtas ang mga OFW, hindi pa rin magagalit ang mga OFW. Kahit walang plano pag nagtaasan ng mga presyo ng bilihin, hindi pa rin po nagagalit ang mga Pilipino kay BBM. Ano kayo? Bakit magagalit ang mga Pilipino kay BBM kahit halos wala tayong makitang asenso ng Pilipinas? Kahit wala ng turistang dumarating. Palpak, umamin na po na walang turista. Kahit po kitang-kita natin na nagbabalik na mga drogista at mga krimen, hindi pa rin magagalit ang mga Pilipino kahit pinakulong na si Tatay Digong sa ibang bansa. Renaydor na siya ng mga Pilipino. Bakit magagalit ang mga Pilipino? Mahal na mahal nila si Digong. Hindi magagalit ang mga Pilipino.
Ha, Badong, hindi pa rin magagalit ang lahat. Oo, magtaasan man ang mga presyo ng lahat ng bilhin, hindi nagagalit ang mga Pilipino. Alam niyo ba kung bakit daw nagagalit ang mga Pilipino kay BBM? Ha? Ayon kay Auntie Claire, kasi ang pasimuno niyan ay si BP Sara. Ayun pala. So kung tumahimik pala si BP Sara, kahit mahirap tayo, kahit na niloloko tayo harap-harapan, kahit sabihin na 20 pesos ang bigas, kahit na nakita natin na pinagtitipid tayo, tapos sila nakikita natin nagpa-party-party, hindi pa rin magagalit ang mga Pilipino. Kasi kaya lang naman daw nagagalit, ha? Nagagalit daw yung mga Pilipino kasi naninira si Duterte, si Sara Duterte naninira. So kahit pala nakawan mo mga Pilipino, kahit magkandamatay sa baha, kahit hindi mo taasan yung sweldo, pwede palang hindi magalit ang mga Pilipino. Basta tumahimik lang si Sara Duterte. So, pati po yung galit ng mga Pilipino na ibintang na sa mga Duterte. Lahat na ng mga kasalanan, Duterte talaga. Pati yung mga mali-maleta, totoo po na may maletang dinideliver, pero lahat po yan naganap nung panahon ni Duterte. Ha? Ngayon po sila nagnakaw na i-deliver nung panahon ni Duterte. Advance ba? Advance. In advance na nila yung nanakawin nila sa panahon ni Duterte. Na-deliver po yan lahat. Panahon pala ni Duterte yan. Yung mga maleta na yan. Ay, paninira lang pala yung lahat. Puta, wala naman pala lahat. Kaya lalong nagagalit yung mga Pilipino. Ginagago nyo na. Inaapi nyo na, ginagago nyo pa. Auntie Claire, ano ba talaga tingin mo sa mga Pilipino? Uto-uto? Ikaw ang araw-araw na nasa media eh. Araw-araw ka naninira sa mga Duterte. Bakit hindi pa rin nagagalit ang mga tao sa mga Duterte? Bakit sa boss mo pa rin? Inaamin mo ba na mas magaling yung paminsan-minsan ni BP Sara na pagharap sa mga media? Paminsan-minsan niyang pagharap sa kanyang programa? Isang episode pala yung programa niya, nanira na siya kaya galit sa inyo yung mga tao. Kaya galit sa inyo yung mga tao dahil sa mga paninira ng Duterte. Tuko na ako. Kaya ang solusyon para mapababa ang presyo ng bilihin, tanggalin si BP Sara, impeach si BP Sara. Ayun pala yung solusyon. Ano solusyon ba dong pag tumaas ang presyo ng bilihin? Tanggalin si BP Sara, siya ang dahilan ng lahat eh. Anong solusyon pagka tumagal yung gera sa Middle East? Tumaas ang presyo ng langis. Tanggalin si BP Sara, siya nga dahilan ng lahat eh. Anong solusyon ba dong? Pagka bumaha na naman, tanggalin si BP Sara. Pag tinanggal mo si BP Sara, mawawala yung baha. Ano solusyon sa pagnanakaw? Padong, tanggalin si BP Sara. Kasi panahon pa nila yan nung diniliver, panahon pa ng tatay niya yan. Yung maleta, panahon pa ng tatay niya yan. Panahon pa ng tatay niya yan. Lahat na sinasabi nila, panahon ng tatay niya naganap. Putak. Thank you very much po kay Imelda Sanggalang na nagpakape po ng $10. Meron pa raw nagpakape kanina. Ayun. Aida Cardenas, thank you very much sa $4.99 na pangkape. Yan na lang po. Hindi na po nila kayang lutasin. Umaamin na sila. Wala kaming pang ano dyan. BP Sara lang tatanggalin namin. Baka humupa ang galit ninyo pag natanggal namin ang si BP Sara. Ibig mo sabihin kaya nagagalit ang mga tao dahil inuudyokan ni BP Sara. Grabe.
Antindi. Masaya na sila niyan. Nakapangatwiran na tayo, apir. Galing ng sinabi mo, Antikle, ho. Narinig mo ba, boss? Ang galing ko, no? Naisisi ko lahat. Ha? Alam mo, galit sa'yo, boss, sa mga tao. Pero, sinisi ko sa Duterte. Okay na tayo. Lusot na tayo. Uto-uto mga Pilipino. Ang tingin nyo, mga uto-uto kami. Alam po ninyo, Auntie Claire, eto sa totoo lang kung hindi mo pa rin nauunawaan to hanggang ngayon, sa ginagawa nyo, hindi nyo naman, ano yung nabasa ko, you cannot Dutertize yung mga Duterte supporters. Kung ang intention mo, Auntie Claire, kaya nyo sinisiraan yung mga Duterte para yung mga followers ni Duterte ay bumaliktad. Napakalaking kalokohan yan. Napakalaking kalokohan. Pagbago na kayo ng estilo. Magtrabaho naman kaya kayo. 'Di ba? Akalain nyo, tignan nyo Auntie Claire paanong hindi magagalit? Kasasabi pa lang ngayon, sasabihin ni Bibe, magtipid tayo. Yung mga aircon sa ating opisina, wag nang mas mababa sa 24 degrees para makatipid tayo sa kuryente. Kinagabihan, putya nakita mo sila. Nagpa-party-party sa Malacanang. Nag-announce ang Pangulo para tayo makatipid. Kung malalayo ang mga miyembro ng magmi-meeting kayo, mga taga-gobyerno, mag-Zoom meeting na lang kayo para hindi na babiyahe yung ka-meeting nyo. Makatipid tayo sa gasolina. Kunwari, taga-Baguio yung ka-meeting nyo, ikaw taga-Malacanang. Yung isa taga-Mindoro. Mag-Zoom meeting na lang kayo para hindi na sila babiyahe ng Maynila. Correct. Tama yung sinabi. Sabay nakita mo siya pumunta na New York. 2 eroplano ang tangay. Para umattend sa meeting ng kababaihan. First time ko narinig na concern pala si BBM sa kababaihan. Di ba kayo natutuwa na ako po ay back to normal na? Boses na lang at saka konting sipon. Nagagalit na naman si Bado. Ibig sabihin, normal na po tayo. Thank you very much kay Amelia Valdez. Magkape ka muna, ang puso mo ingatan. At least papunta na po tayo sa normal. Sa tingin mo ba, Auntie Claire, kaming mga Duterte, na hinahanapan na nga kayo ng aksyon, wala kayong plano? Alam mo ba yung sinuong namin kay Tatay Digong? Pandemya. Buong mundo. Wala ka matatakbuhan na tulong. Pandemya. How we wish na si Tatay Digong ang namumuno ngayon. Hindi tayo mamumblema sa langis. Yung may mga langis na nakakakuha, halimbawa yung China, nakakakuha pa po sila ng langis sa Iran. Sila lang po yung pinapayagan ng Iranian government na tumawid dyan sa Strait of Hormuz. Yung Russia, na pinayagan na, nilift na po yung embargo. Pwede na po uli magbenta ng langis ang Russia. Parehong kaibigan ni Tatay Digong yan. Yang dalawang bansa na may kakayahan na magbenta ng langis, parehong kaibigan yan ni Tatay Digong. Ikaw BBM, buhat nung umupo ka,
Wala nang ginawa yung mga tauhan mo kundi anti-China, mga pro-China kayo, ano. Akala mo inaano na tayo ng China, eh. Okey lang sa'yo. O ngayon, nakita mo ngayon. O tapos walang kamalay-malay, nakipagkaibigan ka kay Zelensky. Ang layo-layo na ni Zelensky sa'tin, nakipagkaibigan ka pa sa hindi namin maintindihan. Hindi mo naman matutulungan si Zelensky. Wala ka namang kakayahang mag-ambag dun kay Zelensky ng kung anumang bagay. Hindi mo naman kayang makapagpadala ng sundalo ron sa Ukraine para labanan si Putin. Akalain mo nakialam ka pa sa Russia versus Ukraine? Hindi ka naman world power. O ngayon, ni isipin na pwede kang bumili sa Russia. Hindi mo maiisip dahil kinampihan mo si Zelensky laban kay Putin. Kahit hindi naman tayo iniintindi ng mga bansa na yan dahil wala naman tayong bilang military. Ng tinapay. Wala ka nang bilang yung kaisa-isa ka mong kapangyarihan. Ginamit mo pa para kampihan. Yung bibig lang po ang meron ng mga Pilipino, eh. Para kampihan si Zelensky. O ngayon, pwede na magtinda ng langis yung Russia. Baka ni hindi tayo maglakas loob na bumili, di ba? Sa hiya. Alam po ninyo, bakit daw tumaas ang petroleum dito? O kasi nga, nag-i-import lang tayo, eh. Automatic sa atin, pag tumaas ang petrolyo sa buong mundo, taas sa atin. Pag bumaba petrolyo sa buong mundo, matagal pa bago bumaba sa atin. Kaya nagagalit yung mga Pilipino. Hindi dahil inuudyokan ni BP Sara. Ang tagal nyo na nga nag-uudyok sa mga Pilipino, eh. Auntie Claire, araw-araw ka nga nag-uudyok na magalit yung Pilipino sa mga Duterte. Bakit hindi nagagalit? Alam mo kung bakit? Naranasan namin yung Duterte leadership. Hinahanap-hanap namin yung Duterte leadership. Namimiss namin yung Duterte leadership. Nangangarap kami na bumalik ang Duterte leadership. Dahil sa kapalpakan ng amo mo. Sa madaling salita, no amount ng paninira ang magtatama sa isang mali. Mali ang pagpapakulong nyo kay Duterte. Mali ang pagboto namin kay BBM. Hindi po maitatama yan ng paninira ninyo sa Duterte. Kahit na anong gawin ninyo na paninira, ang importante sa tao, ang aksyon ninyo. No amount ng paninira ang makakapagpabago sa pagkabilib namin sa pamilyang Duterte dahil naranasan namin ang pamumunong Duterte, naranasan namin ang pamumuno ni BBM ngayon. Ang layo ng agwat. Tapos kaya galit daw ang mga Pilipino kay BBM dahil sa paninira ni BP Sara. Kayo nga araw-araw naninira sa Duterte, hindi pa rin kami galit sa Duterte. Di po ba? Okay. Sabi ni PCO Yusek Claire, pagsalita niya ni BP Sara, yung troll armies niya, ganun din ang sinasabi. At ang problema dito, baka may tumutulong pang ibang bansa para maparami pa itong troll na to. Ano? China na naman.
Si BP Sara tsaka China ang problema natin. Tak ng tinapay. Kaya mali ang pagtugon natin sa mga problema eh. Ang nakikita namin problema, korupsyon, kawalan ng mga plano ng pamahalaan, walang aksyon. Korupsyon, kawalan ng plano, walang aksyon. Yan ang nakikita naming problema ng pamahalaan. Walang plano. Pero kayo nakikita niyong problema, Duterte at China. Alam niyo kung kaninong problema ang Duterte at China? Hindi po sa Pilipinas. Problema ng gobyerno nyo. Kasi kung maraming magnanakaw, nakakampi kayo o kayo mismo mga magnanakaw, poproblemahin nyo talaga yung pagbabalik ng Duterte. 1,000,000% hahabulin kayo ni BP Sara. Hindi yung ginawa nyo sa kanya, kung hindi yung pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Hahabulin ni BP Sara 1,000,000%. Kaya ang Duterte, hindi po yan problema ng Pilipinas. Ang China po, hindi po problema yan ng Pilipinas. In fact, kaibigan ng China ang Pilipinas. Opisyal po tayong magkaibigan. Kayo lang naman nagpapalabas na kaaway natin ng China eh. Alam niyo yung mga ibang bansa, pag binomba sila ng water cannon, binobomba rin nila. Pero, kaibigan nila yung China. Nag-e-export sila ng mga durian nila, saging nila, mangga nila sa China. Tayo, binomba tayo ng tubig, ayaw nating gumanti. Oo, inapi kami ng China. Buong mundo, manood kayo. Eto yung video. Yung ibang bansa, binomba sila ng China. Bombahin din nila. Tubig lang naman yan eh. Bombahin din namin ng tubig. Pero, partner sila ng China. Sino nagpagawa ng mga tren nila? China. Kanino sila nag-export ng mga agricultural products? Sa China. Partner sila economically. Tayo, binomba, kawawa naman kami. Okay. Ito pa po ang nakakatawa. Kita nyo ha. Ang pinagmamalaki po ng Pilipinas, ito po, tignan nyo itong Philippine News Agency. Filipinos can tell if a government leader is working or not. Malacanang said on Tuesday after the latest survey of Pulse Asia showed significant improvement in President Ferdinand Marcos Jr.'s trust and approval rating. Hindi, no? Antindi po nilang ipaliwanag, no? Ha? Showed significant improvement in President Ferdinand Marcos. Okay naman pala, tumaas pala si BBM. Talagang pinagmalaki nila, no? Yung mga Pilipino raw, makikita nila kung nagtatrabaho yung tao kasi tumataas yung rating ni BBM. Galing naman. Kumbaga, kung sa usapang kalye yan, ang galing nung kunwari, fans kayo ng Hinebra. Ang galing ng Hinebra kagabi, putyan, tende. Panalo ba? Siyempre, ikaw naman, di ka napanood. Talaga? Panalo ba? Hindi, talo. Ba't sabi mo, ang galing? Kasi 11 lang ang lamang eh. Paano naging magaling yun? Tinambakan nga kayo ng 11. Noong nakarang kasing kalaban namin yan, yung San Miguel, tinambakan kami ng 20. Ngayon, 11 na lang, kaya ang galing.
Ng pupa. Wala pong magmamalaki nun, 'di ba? 'Pag talo ka, talo ka. Hindi mo puwedeng ipagmalaki, "Parang galing namin, talo kami." Kaya pala pinagmamalaki kasi dati ang tambak sa kanila 20, ngayon 11 na lang. Kaya tuwang-tuwa. Hindi po dapat matuwa kasi tambak ka pa rin, eh. Ano ka matutuwa, eh, tinambakan ka nga. 'Di po ba napakalaking kalokohan? Yan yung sinasabi natin, delusional itong gobyerno na 'to. Ano ba ang katotohanan? Eto po ang katotohanan sa rating. President Bongbong Marcos approval satisfactory rating 36%. Disapproval 45%. Ibig sabihin, mas mataas yung disapprove kaysa sa approve. Kaya ang kanyang net approval ay -9%. Kung ang gobyerno mo pinagmamalaki yung -9, malaki talaga ang problema natin. -9 na, malaki. Ang laki talaga ng problema natin. Tignan nyo si BP Sara, 55 approval rating, 27 yung disapproval. Kaya ang net approval niya ay +28. Yung isa negative, yung isa +28. Tanong nyo po kung sino nagmalaki. Yung nakatanggap po ng +28, sabi niya lang, marami pong salamat sa mga nagtitiwala sa atin. Yung nakatanggap na negative, talagang nakikita ng mga Pilipino. Kitang-kita ng mga Pilipino na nagtatrabaho ang Pangulo. Katunayan, ang laki ng inimprove. May problema po tayo. May problema po tayo sa pag-iisip ng mga tao sa gobyerno. Paano mo ipagmamalaki na negative ka? Trust rating, 35 ang trust rating. Mas matindi pala to. Distrust, 44. -9 din. Si BP Sara, 54% ang trust rating. Distrust rating, 26%. +28. Eh, kaya siguro, nasabi ni Auntie Claire na sinisiraan lang si BBM. Nagtatrabaho ng maayos, sinisiraan ng Vice President. Kaya pala hindi nag-i-improve, eh. Panay paninira kasi si Vice President. Talagang Duterte ang may kasalanan ng lahat dito. Kaya pag napakulong natin yung tatay na Duterte, pag nailayo natin sa Pilipinas, wala nang problema ang Pilipinas. Ipakulong natin ang tatay ni Digong, puta biglang lumaki yung problema, eh. Nagalit pa yung mga Duterte, ang laki na ng problema lalo. Dahil Duterte ang problema natin, ipa-impeach natin si BP Sara. Putya, lalong tumaas yung rating ni BP Sara, eh. Yung sinasabi ko po sa inyo, partida, pagsama-samahin lahat ng boto ng kalaban ni BP Sara, wag na yung magkaisa. Partida na lang. Isa na lang yung boto nila, mangampanya sila lahat, tapos pagsama-samahin. Mas mataas pa rin po yung boto ni BP Sara. Na negative na rating, pinagmalaki pa. Anong klaseng gobyerno to? Pag negative po rate, parang grade po yan, eh. 70 ka. 68 ka nung nakaraang grading. Uwi ka ba ng bahay? Tay! Puta, ang taas na ng grade ko. 70. Hahatawin ka pa rin ng tatay mo, eh. Hindi dahil sa tumaas yung grade mo. Kung hindi dahil akala nila pumasa ka na.
lalo po ninyong sinisiraan yung mga Duterte. Lalo po namin nakikita yung discrepancy. Yung panahon po ng pandemya, buong mundo po apektado nun. Eto po, hindi po buong mundo. Kung tutuusin, ang Pilipinas po dapat ligtas diyan. Kasi ang dami nating isda dito. Ang dami nating sakahan. Yung sektor lang sana ng ano, 'di ba? Sektor lang sana nung mga bagay maapektuhan pa rin. Kaya lang pwede kasi tayong makabili ng normal na produktong petrolyo kung tropa natin yung nakakapagbenta ng petrolyo ngayon ng maayos. Russia at China. Tropa ba natin sila nung nakaraan? Opo. Ngayon hindi na, hindi na. Kasi binobomba tayo. Kawawa tayo, binobomba tayo. Yan po. Yung isa naman, wala namang ginagawa sa atin. Kinampihan lang si Zelensky. Wala rin naman tayong maitulong kay Zelensky. Ano lang, Brad, projection lang. O project ka na rin lang kay Zelensky. Ngayon, ang buong mundo gustong bumili ng Russian oil. Tayo, hindi tayo kasama. Doon tayo sa mahal. Sumagot na po tong 18 Marines na hindi po totoo na panahon ni Duterte yung picture. Isa-isang picture. Isa lang po no? Ang galing talaga ng media natin, no? Isa lang po yung sinabi ni Remulla na picture nung panahon ni Duterte pero ang projection, kala mo panahon ni Duterte lahat eh. Alam po ninyo, kaya natitiyak ko po na walang korupsyon nung panahon ni Duterte. Alam nyo ba mga issue nun na binabantayan ng media? Dolomite lang nga oh. Pucha, ano na yan basurahan, basurahan na naging pasyalan. Pero nakatutok yung media pag umuulan. Mukhang tanga nga yung media natin eh. Naroon sila nakahilera ron no. Pag umaambon pa lang nakikita natin. Naroon ako eh. Nakita ko yung mga yan eh. Nakahilera, ABC5, GMA, ABS-CBN. Titignan nila kung tatangayin. Hindi nila alam, may makina, sabi ni Pacquiao, may makina dun eh. Oh, mamaya po wala pong pag-uusapan ngayon sa ano eh, sa HOR kasi preliminaries lang dahil hindi pa sila pwedeng justice, anong tawag doon? Mag-hearing talaga ng subs ng laman kasi papasagutin pa nila muna yung mga nagreklamo. Kaya mga preliminaries lang yan. Maiinip lang po kayo. Optics lang po ang lahat. Correct. Una, namigay pa sila, 'di ba? Tapos binentahan tayo. Ngayon po, siniraan pa ng mga tukmol yung ano ng China eh. Alam niyo po ba pinakamarami nag-ineksyon sa COVID, China sa buong mundo? Siniraan ng mga taga rito eh. Bakit daw pipiliin yung China? Pucha, yun lang yung available eh. Kita nyo ngayon, napatunayan na pinaka-safe pala. Okay, maghihiring
Maghihiring po kahit naka-break ang Justice Committee. Talagang ano sila, no, porsigido, no? Maghihiring po sila. Bakit po maghihiring? 'Di ba ang question nyo, bakit ihihiring pa? Kasi po kaya sila maghihiring, wala po silang ebidensya. Kaya po sila maghihiring, diyan po sila maghahagilap ng ebidensya. Tatayo po si Luistro na parang siya yung judge, no? Kunwari judge sila eh, 'di ba? Oh, papasabi na kunwari ni Jokno, susulat kay Luistro, ipasabi na po natin yung ano, Mr. Che, Madam Chair, ipasubpi na po natin itong mga papeles ni BP Sara. O kukuha sila ng bank account, etc. Tapos, dito na nila gagawin. Kaya sila mate-technical. Inunahan na sila ni Dilima eh. Ite-technical sila ni BP Sara. Bakit? Inapprove nila with substance nang walang ebidensya. Wala pong ebidensya yung mga yan. Yung sinasabi lang unexplained. Anong paliwanag ni Ridon? Paano nagkaroon ng 50 million na halaga? Kayo dapat nag-aakusa. Hindi nyo pinasasagot si BP Sara. Kung meron po kayong akusasyon, na may unexplained wealth siya, papakita nyo, ito po, meron po siyang yaman dito. Halimbawa, meron po siyang 1 billion worth ng mansion. Halimbawa yung kay Erap, sabi nung mga nag-aakusa, kanya po tong Boracay Mansion. Ano sabi ni Erap? Hindi akin yan. Hindi ba iyan? Walang may-ari? Steve na namin yan. O, kinuha ng pamahalaan, di ba? Ganun po yun eh. So, ang gagawin po nila, wala po silang pinapakitang yaman na hindi nila maipaliwanag. Sisilipin nila yung bangko ni BP Sara. Baka merong bank statement, baka hindi pareho yung bank statement tsaka salin. Alam mo yun, nag-fishing expedition po. Huwag nyo nang tawaging ano yan, hearing. Tawagin nyo na yung fishing expedition, paghanap ng ebidensya laban kay BP Sara.